Hindi pa ako nakaka-recover doon sa AD Luka trade, may isa na namang pang malakasang trade na dumating. Kaya didiin ulit tayo mga idol kasi ganun naman talaga dapat. Sinabi po muli ni Shams mula sa kanyang X account mga idol na nakuha na po ng Spurs si De'Aaron Fox pati si Jordan McLaughlin. Sabay yung Sacramento Kings naman ay nakuha si High Flyer, Zach LaVine, CD Sissoko, tatlong first round picks, 2025, 2027 at 2031 yan respectively, sabay tatlong second round picks din. Samantala ang Bulls po ay nakuha sina Zach Collins, Trey Jones and yung sarili nilang 2025 first rounder mula sa Spurs. Sarili nila mga idol, meaning sa Bulls talaga nang galing yung pick tapos dahil sa mga trades ay napunta sa Spurs at ngayon nga po ay babalik sa Bulls yun. Tapos si Kevin Huerter mula sa Kings. Pangmalakasang trade po muli ito at malamang nagbenepisyo talaga ang Spurs pati Kings dahil may bago silang mga star player. Paniguradong lumakas ang Spurs dito at nakuha na rin nila ang inaasam-asam nila na point guard of the future. Si Chris Paul kasi ang point guard nila ngayon, matanda na rin yan. With this trade nga, meron ka ng De'Aaron Fox na nasa prime o papasok pa lang sa kanyang prime at 27 years old. Hindi man siya fit talaga sa timeline ni Wemby kasi 21 pa nga lang siya pero potent na 1-2 punch na rin kagad to. Isipin nyo mga idol, ang ganda na nga nung chemistry ni na Fox pati sa Sabonis sa Kings What more pa ngayon na alien ang katambal niya. Surprisingly mga idol ay hindi po all-star si Fox ngayong 2025 pero nag-average siya ng 25 points, 5 rebounds, 6.1 assists and 1.5 steals per game bago siya matrade dito sa Spurs. Mas maganda pa nga yung mga numero na to kung ikukumpara mo sa nung naging all-star siya last 2023 Pero yan nga mga idol, star player pa rin naman in his own right itong si Fox at for sure ay mas magiging competitive na ang Spurs ngayon sa West at maaaring makahabol pa sila sa play-in picture with this addition. Ang mga nawala sa Spurs ay sina CD Sissoko, Trey Jones, Zach Collins, tapos sa tingin ko ay yung bulto ng mga draft picks na nasama rin sa trade. Good deal ba ito mga idol para sa San Antonio? I say yes, talaga gawa nung all-star level po itong si Fox at hindi naman din sila nagbabanggaan ng playstyle ni Wemby. Maganda pa nga at hindi na isama yung super rookie nila na si Stephon Castle. Fit po talaga si Fox para sa team na ito. Very exciting to sa Spurs yung tipong next year, feel ko ay playoff team na ito. Para naman po sa Kings, okay na rin naman ang nakuha nila. 3 first rounders, 3 second rounders, tapos yung second best player pa ng trade yung nakuha nila in Zach LaVine. Nawalan sila ng 25 points per game na scorer pero napalitan naman din yan ng 24 points per game scorer sa katauhan nga po ni LaVine. Hindi mo nga lang dito sigurado yung fit idol na wala yung natural nilang point guard na si Fox tapos shooting guard yung pinalit. Si Malik Monk, shooting guard din yun. Si DeRozan, ganun din. Although may playmaker pa rin naman sila na si Sabonis at yung opensa naman nila ay nagmumula na rin sa kanya. So yung question dito na pwede mong erase ay kung kaya ba nila i-sustain yung ganitong lineup ng walang natural na point guard. Pero sa mga nakuha nila sa trade na ito, mukhang good deal na rin po ito sa Kings. Para sa Bulls mga idol, ewan ko. Nabalita naman na to dati pa na desperado na silang i-trade si LaVine gawa nung ayaw na nila nung higanteng kontrata niya na hanggang 2027 pa matatapos. Kaya nagpatalo na nga rin sila rito at wala man nilang star silang nakuha. Trey Jones solid at steady point guard naman, pati si Kevin Huerter na maaaring maging starter sa kanila kasi starter din to sa Atlanta dati. Pero Eagles pa rin sila talaga. Although yun nga, naibalik na sa kanila yung draft pick na pagmamay-ari naman talaga nila. Yan yung pinakamalaking panalo nila sa trade na ito this year din po yan, 2025, so panigurado ay magiging isa to sa mga top picks ng draft gawa nung rebuilding na rin itong Chicago. 21 wins and 29 losses po sila ngayon at pang-10 sa East. Pero panigurado, bubulusok pa to pababa. Kaya nadagdagan na naman po ng isa pang star ang West ngayon at si Zach LaVine ay nasa Sacramento na. Yung Spurs din mukhang aangat na sa standings with Fox kaya dikitan talaga tong mga nasa gitna ng standings kasi tignan nyo. Mula sa pang-5 hanggang sa pang-12, 6 na talo lang po ang pagitan. So pag naka 4 or 5 games ka na sunod-sunod na talo, maaaring bumulusok ka rin sa standings. Ganyan ka-competitive sa West bago itong mga trades na ito at lalong-lalong magiging competitive to ngayon at nag-step up na ang Spurs na may bagong star player. Ano po ang masasabi niyo sa bagong trade na ito mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin niyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.